balita, nasa verification process na ngayon ang mahigit 75,000 na claims ng mga human rights victims noong martial law. Ayon kay Commission on Human Rights Chairperson Chito Gascon, posible itong matapos sa susunod na taon. Si Ara Perez sa detalye. Mula sa pinakahuling datos, umabot na sa 75,500 ang naihaing claims sa Human Rights Victims Claims Board para sa mga di umano'y biktima ng human rights violations noong martial law. Ayon kay Commission on Human Rights Chair Chito Gascon, halos 300 claims ang kanilang binaberipika araw-araw at inaasahang matatapos ito sa susunod na taon. Pagkatapos ng isang taon ay magsisimula na magbayad mula sa tinatawag na pondong 10 billion pesos. Yung matatanggap ng mga tao ay depende sa bigat ng nadanas ng panahon ng batas militar. So kung may napatay o na-torture o na-rape, mas mataas ang tatanggapin kaysa sa yung mas konti o maliit ang nadama. Bukod victims, pinagtutuunan din ng pansin ng ahensya ang mga pang-araw-araw na kaso ng paglabag sa human rights na madalas maging viral sa tulong na rin ng CCTV cameras. Nananatili raw ang ugnayan ng ahensya sa pulisya at sa Department of Justice. Ito ay ire-recommenda for prosecution. Wala pong kapangyarihan yung CHR mag-prosecute pero tumutulong po ito sa Justice Department sa usapin ng investigasyon ng human rights violations. May paalala naman si Gascon sa susunod na bubuo ng liderato ng ating bansa. Tayong mga mamayan ang siyang mangangalaga at magsisiguro na hindi dapat manumbalik ang martial law. Sino man ang malagay sa kapangyarihan ay meron po tayong mga batas, saligang batas na nangangalaga ng demokrasya at dapat ang taong bayan mismo ang sabi natin magbigay buhay sa demokrasya, sino man ang manalo sa susunod na eleksyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.